nagtitipon upang pag-aralan namin ang iyong mga salita. Bigyan mo po kami ng giya para malaman namin o matuntunan namin ang iyong mga salita. At kami po ay sumusunod sa iyong mga kautusan. Ang lahat ng ito ay aming hinihingi sa iyo, Aba Yahweh, sa ngalan ng iyong anak, King Yahweh Shai. Amen. 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 Yada. Amen. Amen. Bro, 1 Corinthians na po tayo. Chapter 2 na po tayo. So, babasahin ko na lang siguro and then ikaw na lang po mag-explain. Sino ang speaker ngayon? Apo. Sis Dolores, bro. Si Sis Dolores Sis. pala. Oo nga, kalimutan ko pala. Sis Dolores, nasaan ka na? Sis Dolores, okay. Paano ko nakalibre na ako? At saka explain mo na sis ha. At saka magdagdag yung mga elders. Ano sis Joanne? Pakibasa na po and then paki-explain and then dagdagan na lang ng mga elders. Okay. Site po tayo. 1 Corinthians chapter 2. Verse 1. At ako, mga kapatid, nang pumarian sa inyo, ay hindi ako naparian na may kagalingan sa pananarita o sa karunungan na magbabalita sa inyo ng patutuo ng alahayam. Sapagkat aking pinasiyang walang maalam anuman sa gitna ninyo maliban na si Yahweh Shai at siya na napako sa krus. At ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may dubhang panginginig. At ang aking pananalita at ang aking pangaral ay hindi sa mga salitang panghihikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at kapangyarihan. Verse 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag magsalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan malahayam. Verse 6, ganun man ay nangagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi sa karunungan ng sanlibutan. Ito, unang mga may kapangyarihan sa sanglibutan ito na ang mga iyo'y nangangauwi sa wala. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng alahayam, hiwagayaong karunungan na itinalaga ng alahayam bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikalululhati natin. Na hindi mapagkilala ng sinumang pinuno sa sanglibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila ay dising di ipinako sa krus ang alahayam ng kaluwalhatian. Datapwat, gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni naririnig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao anumang mga bagay na inihanda ng alahayam sa kanila nang sisiibig sa kanya. Ngunit
Ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng alahayam sa pamagitan ng Espiritu sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay o ang malalalim na mga bagay ng alahayam. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay na ito, kundi ang Espiritu ng tao na nasa kanya, gayon din naman ang mga bagay ng alahayam. Ang mga bagay ng alahayam ay hindi nakikilala ng sino man maliban sa Espiritu ng alahayam. Ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritong mula sa alahayam, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng alahayam. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang tinituro ng karunungan ng tao, kundi sa tinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalita ayon sa Espiritu. Ngunit ang taong ayon na laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng alahayam sapagkat ang mga ito'y ay kamangmangan sa kanya at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon na ay isinisiyasat ayon sa Espiritu. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya'y hindi sinisiyasat ng sinuman. Sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng alahayam upang siya'y turuan niya, datapwat na sa atin ang pag-iisip ni Yahweh Shai. Bali, dito sa nilalahad ni Apostol Pablo na nung siya'y naparito sa bayan ng Corinthians, hindi siya gaanong may karunungan. Ngunit siya ay naparoon para magsalita, para magwali ng mga salita ng alahayam. Sabi nga niya, naparoon siya na hindi sa kagalingan sa pananalita o sa karunungan ng nagbabalita o hindi sa kagalingan sa pananalita o sa karunungan. Nagbabalita siya sa pagpapatutuo sa alahayam. Kaya naparoon siya para ibalita na si Yahweh Shai ang siyang napako sa krus para matubos tayo sa ating mga kasalanan. At dito din nagsasabi si Apostol Pablo na hindi siya gumagamit ng mga nanghihikayat ng mga salita sa katauhan na karunungan, kundi ang mga banal na espiritu ang nagiya or nag-lead sa kanya sa pananalita sa pamagitan ng kapangyarihan ng alahayam. Kaya sa dito, nagsasabi din dito siya na at sa ganun, ang ating mga pananampalataya, di natin ipagtiwala sa o salig natin sa karunungan ng tao lamang, kundi sa kapangyarihan ng alahayam. Kailangan tayo mismo magnilay-nilay. Huwag tayong umasa sa salita ng iba. Kasi sa ngayong panahon na to, marami na magaling magsasalita. Minsan nga nagpapakilala pa na sila ay
may mga banal na espiritu na dala. Iyon pa lang na tayo. Sa ngayon, kagaya ngayon sa mga nangyayari, siguro may nakita na naman tayong post sa Facebook na imagine mo ang Holy Scripture na sinunog na talaga nila dahil hindi daw totoo yun. Parang nakakatakot ang mga ginagawa nila. Hindi na talaga karumal-dumal na, hindi na talaga maganda sa paningin ng alahayam. Kumbaga nasubuan na sila pinakain sila ng hindi magandang turo. Kaya siguro ganun na yung nangyayari sa kanila. Kaya tayong may nakakaalam na nandito tayo sa tamang pagtuluhan, sa ating faith na sa ngayon na nandito na tayo sa Tura, kailangan natin patibayin natin ang ating pananampalataya na hindi tayo malinlang pa ng iba. Nakakatakot na kasi imagine mo, sunugin mo ang scripture, ang Holy Scripture. Ano ang nagtutulak sa kanila para gawin nila yon, di ba? Hindi iba na yung ano nila sa sarili nila. Iba na yung tingin nila sa sarili nila. Kaya nung si Apostol Pablo nagsasalita para talaga magpapatotoo siya, para lalong patibayan na mapatibay natin ang ating pananampalataya sa alayam na hindi tayo mawala sa ang faith natin sa alahayam. Kaya patibayin natin, bigyan natin ng pundasyon. Ibigay natin ang sarili natin. Ano ang pundasyon ang ibibigay natin sa sarili natin? Kundi ang pagpatibayin natin ang palataya natin sa kay Yahweh Shai na siyang atin tagapagligtas ng ating kasalanan. Siya ang tumubo sa atin para maligtas tayo. Sa ngayon, sa ganung bandang huli ay tayo ay makakamtan natin ang buhay na walang hanggan na siyang ibibigay sa atin pag tayo ay manatili sa Kanya, na magiging tapat tayo sa Kanya sa pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Yun lang po. Pasensya na po kasi ang Tagalog. Salamat po, Yada. Thank you, sis. Salamat, sis. Salamat, Yada. sis. Yada. Sino pa po ang may mga dyan? May nakita na na papahayagan or insight dito. Pwede po magdagdag or magtanungan dito naman ang mga elders natin. Sis Joanne. Bro. Okay. Diyan si Sis Dolores. Sige, sis. Yes, sis. May dagdag ka? May dagdag ka, sis? Or ano? Wala na, paano ko lang sana kung paano, ang sa verse 7 ba, kung paano i-interpret sana, ang marunong. Si Bro J. Bro J. Verse 7, pakibasa sis. Ano ba yan? Kakarating ko lang. Verse 7. Bagal naman itong... Sige, ako na lang magbasa. Ang karunungang sinasabi ko ay ang karunungan ng iluhim ng kanyang inilihim noon. Ito itinalaga niya para sa ating karangalan bago pa man niya likhain ang mundo. Yan po. Malalim yan, kapatid, kasi
Kung titingnan natin yung karunungan na before pa na-create yung mundo. Pero kung titingnan natin sa ngayon, ang karunungan na yan is yung pag-ibig ng ating Elohim. Na dito natin masusukat ngayon sa pagkakataon na ito na ang pag-ibig ng Elohim ay nakabukod, ay nabuo sa kanyang kautusan na ngayon masasabi na natin na hindi na ganon kahirap sundin dahil natuto na tayong umibig sa ating Elohim. Kumbaga nagiging lihim noon kasi ang tao, hindi nakikita ng tao ng isang nilikha kung hindi rin siya marunong umibig sa alahayam. Kung tingnan natin kasi yung history, paulit-ulit na lang ang tao na sumusuway. So instead na mas lalo tayong umibig sa alahayam, mas lalo nating makikilala at malalaman ang yung naka-design ba na bilang mga nilikha. Kasi wala po tayong ibang mababasa na ang sinabi ng Aba Yahawa na sabi niya, mahalin mo ako sa lahat ng iyong pag-iisip, sa buong puso, buong isip, lakas at kaluluwa. So dito pa lang, kasi ito yung pinakaumpisa na yung itinalaga na karunungan na makikita sana sa bawat tao ay hindi nagawa. Ngayon, paano natin masabi na nakikita natin dahil sadyang ipinakita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Misaya kung paano niya sinunod, paano niya minahal ang Aba, paano niya sinunod ang kagustuhan ng Aba. Hindi, sabi pa nga niya, pumunta ako dito para gawin kung ano ang kalooban ng aking ama, hindi ang aking kalooban. So dito natin si King Yahawa siya ang nagpapatotoo at sa kanya siya ang gumawa at ipinapakita niya sa lahat ng nananampalataya, ipinapakita niya sa lahat ng naniniwala sa kanya, ipinakita niya kung ano ang tunay na karunungan na kanyang ibinahagi ng buong buhay niya kung paano sumunod sa ating Ama. So ito na yung karunungan na sinasabi ni Apostol Pablo na hindi alam ng tao dahil sadyang hindi umiibig ang tao sa ating Ama. Hindi umiibig ang tao sa ating Aba Yahawa. Masusumpungan natin itong karunungan pagdating yung nagdesisyon ka na ba na ibigin ang ating Aba Yahawa. Doon mo lang makikita ang totoong karunungan na ang totoong karunungan ay yung kanyang salita at kanyang mga batas. Yan ang totoong karunungan. Kasi whether we like it or not, tayong mga tao ngayon, tayo'y nadidido sa karunungan pang sanglibutan na itong gawin mo, ito yung tama. Pero kung titingnan talaga natin kung ano ang totoo at tama, wala pong ibang totoo at tama. Ang kanyang scripture, ang kanyang banal na salita. So ngayon, nagdesisyon tayo na ibigin natin ang Aba Yahawa. Dito pa lang natin, ito ang umpisa na nabubuksan, nalalaman natin ang karunungan na hindi karunungang pangsanglibutan. So ito naman talaga ang design ng tao na kasi sabi nga din sa Ecclesiastes ba yan or sa kalimutan ko yun na wala pong ibang gawain ang tao kundi ang magpuri sa kanya. Ibig sabihin,
paano ka magpuri kung hindi ka umiibig? O paano puriin ang isang tao kung hindi mo talaga siya minahal? Kasi ang pagpupuri dito ay talagang yung all out ba na pinupuri mo ang alahayam. Hindi mo kaya ring purihin ang alahayam kung hindi mo talaga iniibig ang alahayam. Magiging lip service lang yan or magiging work service lang yan na para makikita ng kapwa na, oy, ito talagang active to. Pero ang totoo po, ang alahayam na nakikita sa atin, yan nga, may mga resulta, may lumalabas na kaparaanan tayo na itinuro sa atin ng banal na espiritu na ito ang gawin mo, wag gawin yan kasi hindi yan nakakabuti sa iyo at lalong-lalong sa lahat, hindi yan makapagbigay ng papuri sa ating may likha. So, ganun po na karunungan ang pangunawa ko dyan na nasumpungan lang po ang totoong karunungan kung ang isang tao ay totoo pong umiibig sa ating alahayam. Kasi yun ang pinakaunang requirement, paano natin malaman ang katotohanan, paano natin matutunan ang karunungan na galing sa alahayam kung hindi natin siya ibigin at mahalin ng lubos higit kaninuman. Yun po ang pangunawa ko mga kapatid. Salamat po sa pagkakataon. Salamat bro. Salamat bro. Jay? Sino pa po? Additional lang po, mga kapatid. Yes, bro. Yes, go ahead. Para sa akin lang ang sa akin opinion, kumbaga tinuro dito ni Pablo na hindi dapat yung karunungan na pangsanlibutan na ang ating mas bigyan ng importansya, kundi karunungang spiritual para tayo ay maging connected kung ano yung kalooban ng Elohim para sa atin. Para connected tayo sa plano niya, para makasunod ba tayo sa Torah. Kailangan spiritually, yung ibig sabihin ni Pablo na kailangan spiritually doon tayo malakas. Kasi sabi niya dito sa verse 15, naunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya nauunawaan ng mga taong hindi nagtataglay ng espiritu. So, in short, kailangan spiritually, kumbaga hindi tayo weak spiritually. Kasi, example na lang, hindi ko man, yung mga taga nasa dyan sa abroad, napapaisip ako. Sabi ko, bakit alam nila nangyayari dito? Nandun naman sila sa labas. So, ibig sabihin yan, spiritually, we are one. Tapos, and meron tayong connection spiritually. So, kaya nasusunod natin yung Torah kasi spiritually, connected tayo sa Elohim kung ano yung pinapagawa niya, ano yung dapat gawin para masunod yung kalooban niya. So, although walang nakakaalam talaga kung ano talagang pag-iisip ng Elohim na ganyan, kaya kailangan siguro para tayong charger na dapat nakakonek tayo sa spiritually para malaman natin o magagawa natin yung kalooban ng Elohim kung ano dapat yung gagawin natin. Yun lang po. Salamat. Yada. Okay. Salamat po, bro. Sino pa po? Dito magdagdag. Yes, bro. Solomon, go ahead. Yun po, naniniwala po ako dun sa spiritually we are connected with one another. Kasi po, isa lang naman po yung pinanggalingan natin. Isang espiritu lang po, di ba? Galing po tayo sa ating Aba. At siya po ay spirit. At yung pinadala po ng Misaya sa atin para tayo ay turuan, ay yun po yung banal na espiritu po, na which is
ang makakaintindi lang po noon, ang mga tinuturo ni Pablo, ay yung nakatanggap lang din po ng banal na espiritu. So kahit ipaliwanag mo po yan sa iba na hindi naman po tinanggap, lalo na yung pananampalataya about sa ating Messiah, ay hindi din po talaga nila babaliwalain lang po nila yung pananampalatayang ganun. So, yung pananampalataya po natin, tayo po ay naniniwala sa na inibig tayo ng Aba at pinadala po ang kanyang bugtong anak para tayo ay linisin. At sa gayon po, tayo po ay nilinis at binigyan po tayo ng banal na espiritu na ipinadala po niya para po, yun po ang magtuturo sa atin na ganapin ang mga kautusan na ibinigay sa atin. Dahil iniibig natin ang ating Aba, mahal po natin siya, kaya po natin sinusunod ang mga kautusan na iyon. So kahit sa iba po na hindi po nila maintindihan, dahil nga po ang nasa isip po nila ay makasanlibutan. So kahit ano pa pong paliwanag natin at explain po natin sa kanila, kung hindi po sila, wala po silang gabay ng banal na espiritu, ay hindi po nila kaya talagang iintindihin kung ano po ang nasa isip po natin. So, yun po sa ngayon, kaya nga po nasusulat din na ang mga nasa makasanlibutan, ang tinuturo ng makasanlibutan, ang makikinig lang din doon ay makasanlibutan din. At tatangkilik din sa kanila. So ang sa espiritu ay sa espiritu, ang sa sanlibutan ay sa sanlibutan. Yun lang po, kapatid. Yada. Maraming salamat, Bro Solomon. Sino pa po? Mag-roll call ako. Bro Winnie. Bro Winnie. Baka nag-work. Okay. Pass lang muna siya. Si Bro Renson. Baka may dagdag ka, bro. Magandang gabi po, mga kapatid. Yes po. Magandang gabi po. Good evening, kapatid. Good evening. Baka mapotol ito kasi nandito ako sa work pero distansya muna ako sandali. Pag mapotol to, ibig sabihin tinawag ako ng boss ko. Opo. Ito lang po ang masasabi ko dito. Kaya nag-warning si Apostol Pablo na Naputol siya. hello? Yes, go ahead, bro. Naputol ka, okay. Naputol ako? Po. Okay, ulit po. Opo. Sana ba ko doon? Nag-warning si Apostle Paul. Kaya nag-warning si Apostol Paul about sa mga karunungan dahil nakikita po ni Apostol Paul na ang pinagagawa ng mga taga-Korinto na nagpaanuhan na ng sariling karunungan kumbaga noon, kaya hindi nila nasunod ng tama ang Torah kasi nagtitiwala sila sa sarili nilang karunungan. Ang sinusunod nila kung sinong tingin nila na medyo magaling magsalita, kaya yun ang sinusunod nila. Kaya nag-warning si Apostol Pablo na huwag tayo magtiwala sa mga karunungang personal, siya
pumunta siya hindi sa matatamis na mga dila, sabi niya. Nakikita kasi ni Apostol Pablo doon na yung mga tao doon, kumbaga, gaya rin sa atin ngayon, nangyayari din yun na pag may makikita tayo na pag may marinig tayo na parang marunong kaya nabudol-budol na tayo dahil sa pangyayari yan. Example na lang natin sa nilabasan natin na na katuruan. Nagtiwala tayo sa karunungan ng tao eh. Yung bagang ugali kasi ng tao yan eh. Pagka medyo may marinig siyang magaling magsalita, parang tingnan niya na medyo angat ang karunungan, nagtitiwala ang tao. Tama po. Natin yung nakuha natin ang tiwala niyo na baliktad yata. Nakuha na nagtiwala tayo na marunong siya, yung hindi lang natin na bantayan na yung mga ginagawa niya ay sariling karunungan na yun. Kaya isa lang masasabi ko dito, yung karunungan na sinasabi diyan, isa lang talaga para hindi ka malilihis. Kailangan mo lang sundin ang Torah, yun ang totoong karunungan na galing sa Ama. Yun lang naman eh, ang doon, ang nakikita doon, ibang karunungan. Ang karunungan na sinasabi ni Apostol Pablo, sundin lang ang Torah at isa sa buhay, talagang igagriya ka ng banal na espiritu. Yun lang ang pinakapunto doon na nakikita ko eh. Sundin lang ang Torah, wala nang Tama. iba kung may man, dagdag na lang yun, pero yung pinakasentro doon, sundin ang Torah, ipamuhay. At na yun, package deal na yun eh. Pag sundin mo ang Torah, andyan ang banal na espiritu, iga-guide ganun. Yan lang po. Maraming salamat. Amen. Yada. Salamat po, Bro Renson. Next, si Bro Kipa, The Rock. Bro Kipa, may i-share ka po about sa topic natin ngayon. Mas lang sa sis, hindi ako ready. Okay. Sige po. Salamat po. Bro, sino pang mga bro natin? Bro Joel? May idagdag ka, bro? Sis, good evening. Good evening, bro. Okay na po ako. Okay. Sige po. Okay, bro. Maraming salamat. Ito si Bro Maria Lynn. Baka lalaki to or ate or sis or bro. Okay. Baka sister to. Bro Jessie? May idagdag ka, bro? Okay. Ayun ba ako? Sabi tingin mo, pili ko siya at mas malulungkot lang ako? Ha? Okay. Si Sis Abadja. Good evening, sis. Sis, basahin mo yung message niya. Nasa niya. Okay. Okay na, sis. Okay. Sis Abadja, may dagdag ka, sis?
Baka nasa work to si Sis Abadja. Okay, Bro Idoy. Hindi ko nakita. Si Bro Idoy. Bro, may idagdag ka? Kitaan niyo ko na. Nakita. Kita gid, bro. Nakitaan niyo ko. Oo. Okay. Sa akin, yung nakita ko dito, yung sa verse 3, nung ako'y nariyan, ako'y nanghihina at nanginginig sa takot. Kung sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Kung titingnan natin tong verse 2, parang ini-encourage tayo ni sa atin ni Apostol Pablo na kasi nabasa ko dito sa Buhat 18:9, sabi noon, isang gabi sinabi ng Elohim kay Pablo sa pamagitan ng kanyang pangitain, huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral anuman ang mangyari, huwag kang titigil. Kaya nga sa ating sitwasyon ngayon, tayo ay nag-aaral sa mga salita ng Elohim o mga kautusan. Minsan nga mahihiya tayo kasi hindi tayo masyadong may palawanag natin yung buong mensahe, lalo na hindi tayo fluent magtagalog. Okay lang yun kung Bisaya. Kaya nga ang nakita ko dito na hindi tayo mahihiya at i-share natin yung mga natin, ang tawag nito, yung nakatunan. Yun ang ko. Binigyan tayo ng inspirasyon sa akin para ipagpatuloy yung pangangaral. Kasi ngayon tayo ay nag-aaral. Natin sa ibang mga kapatiran natin, i-share natin. Yun ang nakita kong mensahe na huwag tayong matatakot o mahihiya. Kasi paraan to, hindi tayo gumagamit ng mga mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Kasi yung karunungan ng tao, minsan yung kanyang interpretasyon sa kanya lang yan, hindi na guided ng Holy Spirit. Kailangan talaga kung yung kaalaman mo galing sa alahayam, yung kaalam mismo. Yung kaalam ay parang salita yan, at yung salita ay nagiging kautusan. Yung kautusan ay kailangan mong i-apply para yung kaalam na yan sa espiritu madama mo. Yung kaalam na yan, yun na rin ang nagsisilbing instrumento mo para maiparating mo sa isang tao, para maipakita mo yung gawa mo galing sa kaalam o yung sa kautusan. Kasi pag yung kaalaman ng tao, minsan minsan yung kaalaman ng tao parang tawagan ng hambugiro hambog, parang ganun. Yabang bro, yabang. Parang mayabang kasi akala niya
marunong na siya lahat. Ngunit hindi naman kasi sa kanya lang yan eh. Bali, kung yun ang anuhin natin na kaalaman na galing sa tao, eh parang ano na yan eh, greed, may greed na yan eh. Parang ganun, pride. Kaya nga, ang tinutukoy dito, yung kaalaman sa espiritu, yung salita ng alahayam. Yun ang sundin natin, yung Torah, ang pinaka-pundasyon sa ating pananampalataya. At kung nandyan ka sa Torah, guided ka talaga sa mga gawain mo araw-araw. Yun lang ang may share ko. Salamat. Yada. Maraming salamat, bro. Itoy. Pwede magdagdag sis. Yes, bro. Go ahead, bro. Ano sabi ko na pala? Itong dagdag ko na lang yung verse 9. Hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Elohim para sa mga umiibig sa Kanya. So, mga kapatid, wala pong ibang key or wala pong ibang susi na paano natin masunod ang ating alahayam. Wala pong ibang kaparaanan na ang paano tayo maggabayan ng alahayam sa ating araw-araw na pamumuhay. Kundi yun po sino po ang umiibig sa Kanya. So, kahit sabihin natin dito na itong inahanda dito hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tainga, ni hindi pa sumagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Elohim para sa mga umiibig sa Kanya. So, dito na mapapatunayan natin na ang tao talaga pag umiibig sa alahayam na yung mga meron din slight example dito, yung bang noon nakilala mo tong tao na to na ganito, ngayon nung umibig na siya sa alahayam, makikita na ng tao, uy, alam mo hindi ko lubos maisip yan, nagkaganyan na yan, alam mo dati yan, ano yan eh, yung ganito, ganyan, pero makita mo na ngayon yung mga talagang ang tao talaga pag umiibig sa alahayam, makikita talaga ng kapwa din natin tao na ang isang tao na umiibig sa alahayam ay makikita nila ang alahayam sa buhay ng tao. So, balik ako sa pangunawa ko dito, balik ulit ako sa na umibig sa ating alahayam. Dahil kung yun nga sa sitwasyon dito, nag-warning, kasi ito si Apostle Pablo na siya mismo, dahil sabi nga niya dito, siya mismo noon nandun siya sa pagiging mahuhusay na magtalumpati, at talagang si Pablo ay talagang matalino, marunong. In short, magaling magsalita ba? Kumbaga kahit patay, mabubuhay pag siya nasasalita. Parang ganun ba na yung pagkatangian ng tao. Pero yun nga, hindi po natin titingnan kung ano yung qualification ng tao, lalo na sa kanyang status ng buhay. Madoktor mayan, may mga doktor of psychology o doctor of theology, yung mga ganon mga kapatid. Minsan, yun ang magbibigay sa atin ng naiinganyo tayo dahil ang gagaling magsasalita. Katulad ng dati nating bago tayo napunta dito. 'Di ba? Comes only from Yahweh. Yung yung narrator. O 'di ba? Ang gagaling magsalita. Ang galing plastar ng mga istorya ba? Tayo ay napaniwalang paniwala.
Magaling Ito. theory. Oo nga pala. Oh, magaganda kasi yung theory niya. Ang galing talaga. At ako'y naniniwala talaga. Si narrator ay talagang matalino. Matalino talaga siya. In way of yung magaling siya sa yung speech, yung ng deliver ng speech. Napakagaling niya yung timing, kung paano siya huminto, gaano katagal yung paghinto niya bago magsasalita ulit siya para maano niya yung makuha lahat niya, yung attention, pandinig at saka yung isip ng tao. Sabi ko, ang galing talaga. So, yun nga. Doon siya naging idol. Doon siya naging The idol. man without the spirit is to accept the things that come Doon talaga ako talaga isa ako dong from the humanga. spirit of Humanga Yahweh. sa humanga sa kanyang yung way of pag-deliver ng mga speech niya, yung mga salita niya, yung kwento niya, yung pagtuturo niya. Doon ako humanga. Sabi ko, ang galing Alam niya Pero hindi. Opo. So, alam niya paano yung hilain sa bibig yung tao. Talagang kuhang-kuha niya. Pero salamat sa alahayam at namulat ako na yun nga dito pinatunayan ni Apostol Pablo na yung mga ganyan hindi yan basihan na ang galing nitong magsalita, matalino to. Kasi ang katalinuhan ng mundo ay kamangmangan sa harap ng alahayam. Naniwala ba kayo doon, mga kapatid? Ang tao kasi bumabase sa katayuan ng tao. Pag sinabi doktor yan, ay maniniwala tayo, doktor yan. Pag sinabi na scientist yan, ay sobrang talino to. Kayang-kaya niya intindihin ang Torah. Naku po, delikado. Kasi wala pong ibang magpapaliwanag ng Torah. Sinabi dito, ang ating alahayam, ang kanyang espiritu ang magpapaliwanag sa bawat isa. So, hindi po ito bumabase sa katayuan ng tao kung matalino man siya or mataas ang pinag-aralan. Kung titingnan nga natin, balikan natin yung mga apostoles. Hindi po nakikita doon. Ang isa lang nakikita nating abogado, ito si Apostol Pablo. Pero dito, talagang ibinalibag niya. 'Di ba? Sinabi niya dito, talagang ibinalibag niya na ang ginamit niya ngayon, hindi na kasi yung ginamit niya ngayon, yung espiritu na, yung kapangyarihan ng espiritu, ang ginamit niya para magturo dito sa mga taga-Korinto. Kasi kung titingnan natin kasi ang Korinto, ano yan kumbaga nandyan yung mga philosophy, yan. Doon nahuhubog ba ang tao sa filosofiya ng mundo? Hindi filosofiya ng scripture. Kumbaga, anong filosofiya ng mundo? Yung nahuhubog yung tao. Doon kasi sila? Well-educated. Kaya nga, may nag-aaway-away Kaya nga, matitigas ang ulo din dahil, kumbaga, well-educated, sasabihin ba, ay, mas magaling ako mag-intindi sa'yo. O kung sabihin natin, ay, mas magaling ako magpaliwanag sa'yo. Ba't ako maniniwala sa'yo? Grade 2 ka lang. Ako, masteral degree na ako, magdo-doctorate na ako, tapos ikaw grade 2, magpapaliwanag sa akin? Tapos ako maniniwala sa'yo. Yun kaya dito, sa pagkakataon na ito, si Apostol Pablo, talagang binigyan niya ng din, hindi ganon. Kasi ang dapat nating unawain at pakinggan ang turo ng banal na espiritu, ang espiritu na ating alahayam ang magtuturo. Kasi kung pangsanglibutan lang ang ating pangunawa, hindi natin mauunawaan ang turo ng ating mahal na Elohim. So, balik sa sinabi ko, paano natin yun masumpungan ang lahat na to? Kailangan natin ibigay natin ang lahat ng ating pag-ibig. Mahalin natin ang Elohim higit sa lahat sa buong buhay natin. Puso, isip, kaluluwa, lakas po.
So, salamat. Iyo lang po, Sis Joanne. At sa lahat, salamat po. Yada. Yada. Maraming salamat, bro. Sino pa po? Sis Jessica. Sis, may idagdag ka, sis? Kaunti lamang sis. Yes, go ahead. Yung dito sa sa verse 2, sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kong walang sino mang kilalanin maliban kay Messiah Yahushua na ipinako sa kahoy. Mahalata natin na kung baga yung mga tao, kaya nahahati ang kanilang mga pag-iisip dahil sa kanya-kanyang mga estilo ng kapahayagan. Yung iba, hindi na ang Misaya ang ipinapahayag, kundi ang sarili na nilang galing. Hindi na plano ng Elohim ang kanilang pakay sa pagpapahayag, kundi mayroon silang sariling kapahayagan at sariling pakay. Kaya nga doon mo madidiscern kapag ka ang isang nagtuturo ay hindi po ang goal niya ang ipahayag ang gawa ng Elohim. Dapat po sa ating mga nagtuturo, ang pakay natin ay kailangang maipahayag at makilala ang ating Messiah Yahushua. Yun po ang karunungan na ipinabatid sa atin ng ating Elohim, na makilala at sundin ang kanyang mga kautusan. Kailangan na yung ating mga pagpapahayag ay hindi po sa ating mga sariling kakayahan, mga sariling natutunan, mga achievements natin. Kailangan maipahayag yung mga lumalabas talaga sa ating mga bibig ay yung ang mga kapahayagan ng Elohim, ang plano niya. At ang goal natin ay ang Messiah Yahushua ay maipakilala. Yun lamang po, sis. Thank you. Yada, agree ako sis Jessica. Agree ako, sis. Yada, sis. Yada. Salamat, sis Jessica. Sino pa po ang gusto mag-share about may mga nakikita pa po kayo na na gusto nyo i-share dito sa chapter 2 ng 1 Corinthians? Ako sis opinion lang. Yes, sis, go ahead. Dito pala sis sa first of all, mayong hapon sa tanan. I salute Apostle Paul, no? Kasi when he wrote his letter, his words is overflowing of tough love as maka-Elohim na leader ba. And dito sa first chapter yan, sinabi ko. Dito, nakikita ko dito sa chapter 2, sa verse 1 until 5. When I came to you, brothers, I did not come with eloquence or superior wisdom as I proclaimed to you the testimony about Yahweh. For I resolved to know nothing while I was with you except Yahushua and him crucified. I came to you in weakness and fear and with much trembling. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on men's wisdom, but on Yahweh's power. So, ang pagkaintindi ko dito, nakikita ko, ipinaliwanag o dinidemonstrate, gusto niyang ni Apostle Paul na
na ipaintindi sa mga fellow believers niya doon as more on character ba ng isang tao. What that I mean is virtue of humility ba, na I know that Apostle Paul, binaliwala niya nga yung kanyang human wisdom or human power, nga pwede nga siya makapagsalita ng magandang pananalita compare sa iba niyang mga believers, but iwasan niya yun, leave niya yun, rid off niya yun, but ang gusto niya ipahayag yung i-accept natin yung pagkamatay ng anak ni Elohim sa cross ni King Yahushua as our Savior. Yan. Tapos in-accept niya na may weaknesses siya, and syempre as human being, ganyan din tayo, di ba? So, ang pinupunto ni Apostle Paul dito na hindi tayo mag-realize in our own human intellect or kung ano man ang ating na pag-aralan, ganun ba? But we have to seek wisdom for the Spirit of Abba Elohim, na turuan tayo sa mga salita ni Abba na galing ng sa kay Abba sa para pa magturo din tayo sa ating mga kapatiran. Kasi kung sa atin lang wisdom, may limitasyon. Pero kung sa kay Abba, lahat ay totoo at katotohanan lang ang lumalabas sa ating mga bibig. Yan lang po. Salamat po. Amen. Salamat sis Jen. Sino pa po? Yes, sis. Bro. Go ahead, bro. Dito sa sa 1 Corinthians, dito sa binasa natin sa 9 hanggang 10, may natuklasan ako dito eh. Pero correct me if I'm wrong, okay lang. Emergency. Okay. Yung kuwan pala, yung Elohim wisdom revealed by the Spirit pala. Yes, we have to see pala na yung mga bagay pala na hindi natin alam o hindi. Sabi niya sa verse 9, however as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things Elohim has prepared for us who love Him. Sabi niya sa verse 10, these are the things Elohim has revealed to us by His Spirit. Ibig sabihin pala, yung Holy Spirit pala yung magre-reveal yung mga bagay na hindi na hindi kaya natin intindihin ba? Yung mga bagay na kumbaga wala na sa hindi natin maunawaan, yung Holy Spirit pala yung magre-reveal. Yan pala yung wisdom na binibigay sa atin. Sabi ni dito sa verse 10, the Spirit teaches all things, even the deep things of Elohim. Kahit daw yung mga malalim na mga salita niya, kaya pala niya tayong turuan ng Holy Spirit. Ibig sabihin pala dito, we must stay connected spiritually dun sa salita ng Elohim by following the Torah. Tama yun si Bro Rinson, tama din si Bro Solomon Bro Jay. Tama po lahat na kailangan pala kasi yung mga bagay na hindi natin, di ba, yung mga bagay na hindi natin maintindihan, yung Holy Spirit pala, yung wisdom na galing sa Elohim, yun yung magbibigay sa atin ng kaalaman. Hindi pala yun, sabi nga ni Bro Jay, hindi pala yun yung mga madadala tayo sa matatamis na salita, magaling na tsuri. Kaya pala yung maraming nadala yun kasi isa lang ang ibig sabihin nun, hindi sila spiritually connected sa pinapagawa ng Elohim. Kaya madali silang maakay matamis magsalita, magaling sa tsuri, magaling ang timing niya. Ina-idol na nila. So yun yung even si Paul, dun sabi ni sis kanina lang, si Paul mismo siguro na-rebuke din siya. Kasi magaling ito si Paul parang expert ata ito sa law.
Kung hindi ako nagkakamali, magaling ito magtalumpati, magaling ito kaysa sabi nga niya sa kanyang sa verse 4, sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. So, doon pala yung maging siya, na-rebuke pala siya magaling siya Kumbaga may pinag-aralan talaga ito si Paul. Maging siya mismo na-rebuke siya na hindi pala dapat umasa sa karunungan ng tao, kundi umasa tayo sa wisdom na galing sa ating Elohim. Tapos maging connected tayo sa kanya, malalaman natin yung mga deep things na gustong ipagawa sa atin ng Elohim. Yun lang po. Salamat po, sis. Dada. Maraming salamat, bro. Sino pa po? Paganda na paganda ng ating maraming mga revelation, maraming mga natuklasan natin dito sa chapter na ito. Sino pa po? Pwede magtanong, sis? Yeah, maraming magsasagot sa iyo, bro. Sige. Paano natin malalaman ng isang tao na puno, mayroong banal na espiritu sa kanyang buhay? Yan. Kasi titingnan natin, nakikinig tayo sa tao, pero paano natin malaman na itong tao na to ang tinuturo ay talagang galing sa Elohim? O paano natin makikilala? Rooted in Torah. Rooted lahat sa Bible ang sinasabi. Nakikita sa gawa niya, bro. Sa pananalita. The way he think, the way he speak, the way he act. Makikita sa gawa niya. Kung natutunan niya yung mga nilalaman niya sa Torah. Yan lang po. Kung sama ako. But in ako. Besides from that kasi, we are connected in spirit. So magre-react talaga sa puso natin kung yung taong nagsasalita, totoo. Kasi kung, for example, sa akin, kung rooted ako sa salita ng alahayam, pag rooted ka kasi sa salita ng alahayam at prayer, pagbabad ka sa dalawang yan, nasa iyo yung espiritu ng alahayam. Hindi pwede mag-deny sa iyo ang tao kasi magre-react sa puso mo. Magpa-flashing pa yung tao na kausap mo kung totoo sa o hindi. Kahit boses yung naririnig mo. Nagpa-flashing yan sa iyo kung anong klaseng tao yung kausap mo. So kailangan natin talaga magbabad tayo sa salita ng alahayam at magbabad tayo sa prayer para magiging spirit-filled tayo. Amen. Ang importante kasi spirit-filled tayo. Yung we have a pure heart para makapanahan sa puso natin. Once we have that, hindi tayo madaya ng tao. Bakit tayo nakaalis doon sa kabila? Kasi spirit-filled tayo talaga. Alis tayo ng aba, magre-react sa puso natin na mali yung tinuturo. Kasi may sinusundan tayong Torah na totoong salita ng aba. Yun dapat ang magbabad tayo sa salita ng aba at magbabad tayo sa prayer. Yun ang ating pananggalang doon para hindi tayo madaya ng kalaban. Magre-react sa puso natin, makinig tayo sa puso natin at unti-unti magkakaroon tayo ng gifts kasi may gifts of vision, may nagre-react sa atin magkakaroon tayo ng iba't ibang klaseng gifts from the Holy Spirit na yan ang panglaban natin sa mga kalaban natin. And besides from that, because tayo mga magkapatiran, we are connected in one spirit of Abba. Kung ano ipakita sa akin, ipakita kay Sister Joanne, may confirmation yan Ang ipakita kay Brother Rui, ipakita sa akin yung for confirmation. Hindi lang sa isang tao, sa ating lahat. If we are connected in the spirit of Abba. Yun ang power ng mga alagad noon na nawala sa mga believers kasi they are not connected in spirits. Kaya yan dapat atin magbabad tayo sa salita ng alahayam at magbabad tayo sa prayers para magiging spirit-filled tayo.
Yun lang aking ma-share. Thank you. Okay, sis. Salamat, Salamat, kapatid. sis. Okay. Salamat, Sino pa? sis. Okay. Okay na, bro? Or sino pa Oh. sagot? Okay na? Baka may isagot Wala pa na, dyan sis. ng iba. Ako sis, but in ko Okay, sis. okay. Yes, sis. Go ahead, sis Rosemary. Dagdag lang po ako, agree po ako kay Sis Dolores yung sinabi niya na may magre-resonate ang puso natin pag malalaman natin ang isang basihan na ang isang nagsasalita ay nakasunod ba sa Torah, kung malaman mo na spirit filled ba siya aside sa mga action na makikita natin sa buhay o iniisa sa buhay. Parang example lang, radio frequency ng nakikita mo siya sa harapan mo, nagsasalita, pero yung puso mo walang reaction. Pero kumbaga sa simpleng parang nasa iba siyang channel frequency. Kung nasa FM siya, ikaw nasa AM. Kahit nagsalita siya diyan, yung kahit anong convincing gawin niya sa buhay niya na ako ito, ganyan ako, ganun. Makikita mo naman sa gawa kasi ang ating basihan is ang Torah. Pero yung puso natin, mararamdaman natin na ba't hindi nagre-resonate? Parang ganun ba? Walang confirmation inside. Kahit hindi ka magsalita, mararamdaman yun. Kaya naobserbahan ko rin po yun kasi may mga nangyari din sa akin na naging, yung hindi mo sinasadya na malalaman mo. Pero bakit mag-wonder ka na lang after na bakit ako sa lahat ng mawi-witness, ako pa ang makawi-witness ng ganun. Tapos after ng isang araw, nalaman mo, ay ganun na pala. Ayun. Yun lang, parang dagdag lang na parang frequency. Kung nasa pareho tayong Torah, malalaman natin na ang isang kapatiran ay nasa spiritual talaga. Kasi magre-resonate talaga yun. Yun lang po. Salamat. Ang gaganda ng mga sagot ninyo. Talagang Dagdag ako, bro. dito natin napapatunayan natin mga kapatid na ang mga kapatiran, ang bawat isa ay talagang ito yung sinasabi na yung espiritu ng Alhayam is connected sa bawat isa sa atin. Ako, nagre-raise lang ako ng question mga kapatid. Hindi ibig sabihin na para para lang gusto ko sing marinig yung unawa nyo. Sa pangunawa ko ba na magkapareho ba tayo ng pangunawaan I was amazed, no? Na yung pangunawa ko ay pangunawa nyo rin. At yung sagot na sa tanong ko, may sagot ako sa tanong ko, pero yung sagot sa tanong ko ay sagot nyo rin. So, dito ko ba napatunayan na yung iisang espiritu na galing sa Alhayam ay talagang they are connected. Konektado talaga. Tama talaga ang lahat ng sinasabi niyo mga kapatid. Konektado tayo lahat. Kahit hindi. Kasi, ito lang, example. Hindi ko kayo kilala. Hindi nyo rin ako kilala. Hindi tayo nagkita ni minsan personally. Wala kayong alam sa buhay ko. Siguro, sort of. Pero hindi yung buong pagkatao ko. Pero sa tuwing mag-zoom tayo, sabi ko, talagang nagkakakonekta yung espiritu natin. Tapos marinig lang natin yung boses na kahit sino. Nararamdaman ko yung nararamdaman ko yung tinatawag natin na lukso ng dugo. Dito, lukso ng espiritu. Yung natutuwa ka, masaya ka na, narinig mo lang yung tinig ni Sis Joanne, masaya ka na, narinig mo yung mga boses ng bawat isa. Hindi mo mapaliwanag bakit basta masaya ka. Mayroon kang comfort, mayroon kang peace, tapos masaya ka. Ewan ko sa inyo mga kapatid, kasi yun ang nararamdaman ko. Na narinig ko lang yung mga boses ninyo, masayang masaya ako. Yung dito pinapatunayan ba na we are connected in spirit. Kahit hindi tayo nagkakilala, hindi tayo magkakilala. Ngayon lang tayo nagkakilala through name. Pero di ba yung mula pagkabata kilala na tayo, yung ganun ba? So
salamat talaga, Aba, sa bawat isa, mga kapatid. Ako'y masayang masaya. Sabihin ko sa inyo, masayang masaya ako na napakinggan ko yung mga boses nyo. Salamat talaga sa Aba. Salamat sa inyo, mga kapatid. Amen. Yan po, Sis Joanne, salamat. Yes, bro. Yada, maraming salamat, bro. At magandang ating talakayan sa gabing ito. Sino pa po ang gustong may i-share sa ating tinatalakay ngayon na chapter? Baka mayroon pa kayong mga ma-share dito na hindi pa namin na-mention. Pwede po kayo magdagdag po. Ang iba dyan? Yes, sis? Ikaw din explain. Ang sa akin naman po, ito, sa akin lang to Pero kung may idagdag kayo sa aking i-share, dito, sabi niya dito, sandali. Parang nawala ko. Hamba dyan sa verse 11. Hindi ba walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu? Ganon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Elohim maliban sa kanyang espiritu. So, at ang espiritu na ito, ng Elohim, ang tinanggap nating mga mananampalataya, hindi ang espiritu ng mundong ito, upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Elohim. Meaning dito, ang may tanong ako dito sa aking binasa. Sino ang makakaalam sa iniisip ng Elohim? Di ba maliban sa kanya? Maliban sa kanyang espiritu. So, itong espiritu na ito, ay ito ang Torah. Kasi sabi niya dito sa 12, at ang espiritu na ito ng Elohim, ang tinanggap nating mananampalataya. So, sabi dito sa verse 11, ang nakakaalam lang sa iniisip ng Elohim, yung maliban sa kanyang espiritu. At itong espiritu ni Elohim ay itong tinanggap natin na espiritu. At itong espiritu, when we speak spirit, refers ito sa Torah. At itong Torah na to, pag na-scrutinize na natin, kapag naaral na natin, na-familiarize na natin ang mga tuntunin na dito sa Torah, naka-mention sa mga tuntunin niya, sa commandments niya, sa law niya, yan ang garantiya, yan ang isa ka-ebidensya na mabasa natin, na malaman natin ang isip ng Elohim. Kasi paano natin malaman ang iniisip ng Elohim? Sabi niya dito, maliban sa kanyang espiritu. So anong espiritu ni Elohim? 'Di ba yung Torah niya? So meaning, ito ang ating tinatalakay, itong ating naaral ngayon, no? Dito sa Torah community. Inaaral natin ang Torah para matungkad natin or lalaman natin, masayasat natin, maintindihan natin ang iniisip ng Elohim. Kasi sabi niya, ang nakaalam ng sa iniisip ng Elohim ay yung espiritu, maliban sa kanyang espiritu So itong espiritu niya ay yun ang tinanggap natin. At itong espiritu na to ay nag-refer sa Torah. At itong Torah is Messiah. So the way na inaaral natin ang Torah, the more nga nalalaman natin ang iniisip ng Elohim. Yun ang nakikita ko. So that is why alam natin kung ano ang gusto ng Elohim.
Alam natin kung ano ang nasa puso niya at nasa isip niya. Kasi pag nalaman natin ang Torah, ang mga batas niya, ang kautusan niya, alam na natin kung anong nasa isip niya. Ang nasa isip niya, ito. So malalaman natin because of the Spirit, because of the Torah na ating tinanggap, na ating inaaral ngayon. Ito na ngayon ang Torah, itong makatungkad ba, ito yung makapenetrate na malalaman natin ang iniisip ng Elohim. Yun lang po. Kasi ang ganda po, ang ganda. Grabe yung imagine mo dito sa 11. Sino ang makakaalam sa iniisip ng Elohim? Maliban sa kanyang espiritu. So saan ang espiritu ng Elohim? Di ba itong espiritu niya, itong tinanggap natin, at itong espiritu na to ay ang Torah. So kung alam natin ang Torah, alam natin ang iniisip ng Elohim. O paano na, di ba malalaman natin ang gusto ng Elohim? Ang nasa isip niya, sa puso niya, ay itong gusto ni Elohim. Dapat aanohin natin, i-celebrate ang mga feast niya. Natin, sundin natin ito. So yun na, malalaman natin ang iniisip ni Elohim through sa kanyang spirit, at ang spirit na tinanggap natin, yun ang Torah, yun, malalaman natin siya. Yan lang po ang ma-share ko. Amen. Yada. Amen, sis. Salamat. Yada, amen. Yada. Yada. May share man ako. Di ba, ako kasi maliit pa tayo, maybe sa iba din sa inyo meron kayong na-observe na maliit pa tayo talaga. Meron ng gusto ba matungkad na there is something wrong gidya doon sa kinamulatan nating pananampalataya. Na noon pa man niya, nang gusto mo na talaga hanapin ang katotohanan, di ba? Sa puso natin, maliit pa lang tayo, andoon yung question mark. Kasi meron na tayong calling. Maybe bawat isa sa atin merong maliit pa lang tayo, meron nang hinahanap ang puso natin na hindi natin matungkad now. Na matanda na tayo, noon natin nalaman yung hinahanap natin, yung katotohanan sa ating pananampalataya, which is the Torah. Di ba? Ako, hinintay ko talaga ilang taon. 2012 ako umalis noon sa El Shaddai kasi sinabihan ako ni Rabbi na hintayin ko yung mga kasama ko. Tapos yung ilang taon mula maliit ako, marami akong question. Dahil meron tayong higher calling. Tapos kahit ano yung dinadanas natin sa buhay, lalo ngayon, dito yung mister ko, hindi ako makapagusto. Pero parang okay lang. Parang wala ka ba iniinda? Kasi alam mo na kung saan ka na nakatayo, kahit may mga pagsubok dyan. Alam mo na kung saan ka nakatayo at kung ano kasarapan ng alahaya mo. Hindi ka na nasasaktan, hindi ka na naiinda. Parang, ano ka na lang, parang wala kang maramdaman. Tulo lang ang luha mo kung masaktan ka. Pero wala kang hinanakit, wala kang puot. Iyak mo na lang. Minsan may masabi yung mister ko na masakit. Na ganyan-ganyan, yung ano ba yung, ba't umalis ka sa Christian, binasukan mo. Ba't nagpabinyag ka, hindi nagpaalam sa akin. Mga ganyan na mga salita na napagalitan ako. Pero tulo lang ang luha ko. Wala akong wala, gakat and mouse lang kami dito. Pero parang wala lang. Ngiti-ngiti lang ako. Kasi alam ko kung ano ako sa harapan ng aba ko. Siya yung piniplease ko, hindi ang tao. Bawat isa sa atin may mga may mga karanasan eh. Pero life must go on kasi andito na tayo sa ating hinahanap ng ilang taon. Andito na ako. Kunting tiis na lang, mga kapatid.
Okay, sis. Maraming salamat. At sino pa po? Baka may dagdag pa dyan or may mga nakita tayo dito na hindi namin nakita at ma-share ninyo po dito sa atin lahat para marami tayong natutunan sa gabing ito. Sis Jo, sa ano Sis Jo, sa verse 14. Verse 14. Sige, sis, go ahead. Ako. Basahon ko. Sige, basahon ko. Sige. Sandali lang po. Verse 14. Okay. Verse 14. Ngunit sa taong hindi pinananahan ng espiritu ng iluhim, hindi niya tinanggap ang mga aral mula sa espiritu dahil para sa kanya ito'y kamangmangan at hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y maunawaan lamang sa tulong ng espiritu. Iyon na kanina yung explanation kanina sis ng mga kapatiran natin na Okay. kung hindi ka lead by the Holy Spirit na. So alam naman natin, paano natin yung tanong kanina ni Bro J, paano natin malaman na tayo ay led by the Holy Spirit? Yon ang mga explanation kanina. Siyempre kung hindi ka led by the Holy Spirit ni Elohim, hindi mo maunawaan ang mga bagay-bagay na ano ba, na mga bagay na langit nun. Kundi ito yung mga langit nun na may espiritu ng Elohim, maintindihan ang mga langit nun na bagay. Na-explain na po kanina sis, na Bro J, Itoy, opo. So, some more? Sis Joanne. Yes, sis. Nakikinig lang po muna ako sa inyo. Okay, sis. Salamat. Sis Yasi? Ano ko na lang kayo ha? I-mention para check attendance. Yes, sis Yasi, may i-share ka about sa ating tinatalakay ngayon or may tanong or may dagdag? Go ahead, sis. Pwede pong mag-add na lang. Sige po, go ahead. Naniniwala po ako sa Luke 6:45. Yung mabuting tao. Naglalabas ng mabuting salita at marunong know how to be understanding, tapos full of kindness and love and compassion, at know how to forget and forgive. And alam ko na sometimes naranasan ko yung maging bad to other people. Like, nung nandun pa ako sa kabila. Nakakaiyak. Dito na naman ako. I am full of emotion now. Kasi I did not expected na mangyayari din yun sa akin. Yung mga salitang binibitawan ko dati sa inyo. Like, ngayon nararanasan ko siya. Sobrang masakit for me. And sometimes, I'm so sorry to all of you. Lalo na kay Bro Rowan. Sometimes yung attitude na hindi ko talaga siya attitude. Hindi ko alam kung bakit ko nagagawa yun. Like, siguro sa influence ng mga taong nakakasama ko or nakakasalamuha ko doon sa loob. Like, full of anger and I don't know how to say it. I'm so sorry. Ngayon, alam ko na yung bad and good.
mas more understanding na ako ngayon. Yada. Talaga sa inyong lahat. And thank you kay Aba dahil naggamit siya ng mga tao na para mamulat ako at mailabas ako sa ganong klaseng situation. Oo nga. Makamundo. Sa totoo lang. Kasi nung nandun ako sa loob, alam ko na yung ginagawa ko is bad. Parang, hinahayaan lang nila ako na maging ganun. Walang sumasaway sa akin. Walang nagsasabi na stop kasi bad yan. Mas parang alam mo yun, may nag-i-encourage mga sa'yo na gawin mo yan, ganito. I'm so sorry. Masakit sa dibdib. Sis, matagal ko na namin pinatawad. Grabe. At least nandito ka na sa katotohanan. Sis, don't worry, mababait ka. Para akong nilalagnat naman, sis, na-observe mo naman na siguro kung ano kami dito. Thank you to Aba Halalwaya. Thank you to all of you, mga kapatid. Sorry talaga. Yun lang. Thank you po. Salamat, sis. We love you, sis. Kaya, okay. Salamat po. And ito yung pamilya mo, kapatid mo, at kapuso mo sa Torah community. At ano ko lang doon, yung sinabi mo kanina, yung kung ano yung ginawa mo before na nirelease mo na hindi ka pa dito hindi mo pa alam ang katotohanan, ngayon naranasan mo rin pabalik sa iyo. So biblical naman po 'yon, sis, kasi sabi na sa scripture kung ano po ang itinanim natin, yan po ang aanihin natin. So that is yan po, lahat po tayo may learning po. Hindi naman po tayo perfect. So nandito po tayo para i-trimingan natin, i-correct natin yung ating mga buhay na dati ay hindi kaya-aya sa alahayam, sa Elohim. So yan ang mga consequences na gagawin natin kung anong ang ating itinanim, yan din ang ating harvestin. So lesson learned po sa atin lahat na yan po ang natin ma-harvest. Salamat po, sis, at least ikaw ang living testimony na totoo po ang salita ng Elohim. Ang Torah niya po ay very sharp, double edges, like a sword na nagapenetrate po sa ating puso, sa ating mga veins, sa ating mga lahat ng mga cells natin po. Yan ang kapatunayan na tunay po na dakila ang ating at makapangyarihan ang salita ng Elohim. Salamat po, at ikaw po ang naging living testimony na nag-testify na yung dati sa mali at ngayon andito ka na sa tamang daan. Salamat po. Yada. Sino pa po? Congrats. Sis, balik tayo sa sa verse 14. Okay, balik tayo sa verse 14. Okay. Sige, sis. Paki-explain, sis. Okay. No, hindi lang. 'Di ba sabi dito is the man without the spirit does not accept the things that comes from the spirit of Yahweh. 'Di ba? So for they are foolishness to him, and he cannot understand them. So it means kung wala pala ang Holy Spirit sa atin ng alahayam, we can really have struggle to understand his
ang kanyang gusto na iparating sa atin, ang kanyang character, ang kanyang values na gusto niya na ipagawa sa atin, at ang kanyang wisdom o his desires, kung hindi nananahan sa atin ang kanyang Holy Spirit. But if we accept our King Yahweh Shai as our saviors, pwede niya hingin sa Ama. Si Ama magpapadala sa atin ng Holy Spirit. Makikita natin yan sa sa John 14:16, 17. Basahin ko, sis. Sige sis. Sa John chapter 14 verse 16, 17. Si Yahweh says, "And I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever, the Spirit of truth." So pwede pala tayo bigyan ng alahayam ni King Yahweh Shai, hingin niya at bigyan tayo ng Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. So, 'di ba ang gusto ni Alahayam na tanggapin natin ang pagtuturo na si King Yahweh Shai ay pinadala niya para mag-save sa atin. At kung yan ang ating panghawakan, ang Holy Spirit na Aba ay nasa atin. Yan lang po, sis. Yan lang ang konti kong naintindihan doon. Okay, sis Yada. Salamat, sis. Salamat, sis. Yada. Okay. Sino pa po? May iba pa dito? Sis, sino pa? Kung wala na, mag-closing prayer na tayo. Okay, sa mga ating mga elder dito, syempre lalaki. Bro, Jay, ka naman mag-closing prayer. Kanina si Bro Idoy. Sige po. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Ama po naming makapangyarihan, Aba Yahweh. Nagpapasalamat po kami, Aba, ng buong puso dahil kinausap po kami, pinarating mo ang iyong mga pangunawa sa bawat isa sa amin. Pinuno mo kami ng iyong banal na espiritu para maintindihan po namin ang iyong kalooban, ang iyong pag-iisip. Sa gabing ito, Aba, ay pinupuri po namin, Aba, pinapasalamatan po namin, Aba, dahil alam po namin, Aba, nasa aming gitnaan at nakikipag-usap sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu. Maraming salamat po, Aba, sa karunungan, sa kaalaman na aming natutunan sa gabing ito. At salamat po, Aba, sa mga kapatiran na nagiging bahagi at nagbabahagi ng kanilang kaunawaan na galing sa iyo, Aba. Maraming salamat po. Wala po kaming ibang hilingin, Aba, na patuloy mo po kaming gabayan sa aming bawat oras na pinagkaloob mo po sa amin. Tulungan mo po kami palagi, Aba, at pagsisikapin po namin, Aba, na sa bawat pagkakataon, ikaw ang aming malulhati at tulungan mo po kami, palakasin mo po kami, Aba, kung mayroon man kaming mga kapatiran ngayon na nanghihina at mayroon man kaming mga kapatiran ngayon, Aba, na mayroong nararamdaman physically, mentally, spiritually, emotionally, Aba. Hinihiling po namin ang iyong kagalingan at ang iyong pag-ibig na siyang hupay at siya ang maging gabay sa aming mga kapatid kung mayroon mga bagay o mga circumstances na hindi kaya sa kanilang katayuan ngayon, Aba.
Aba, salamat po sa lahat ng pagkakataon na ito na kami po ay iyong tinipon at nagkakaisa. At salamat sa bigay mo ng biyaya sa bawat isa sa amin, sa lakas ng aming katawan, sa mga kagalingan, sa proteksyon, na kahit saan kami napunta ngayon sa aming trabaho, and even sa aming mga mahal sa buhay, Aba, salamat po sa pag-iingat sa kanila. At Aba, hinihiling po namin ulit ang iyong dakilang pag-ibig na sana po makarating din sa kanila. Ang iyong pag-ibig sa mga kapatiran at kamag-anak namin na hindi pa nila nasumpungan ang iyong tunay na pag-ibig at hindi pa nila naunawaan ang tunay mong pag-ibig, Aba. Maraming salamat po ulit, Aba. At karapat dapat kang purihin, karapat dapat ka pong pasalamatan, at karapat dapat ka pong ibigin na higit sa lahat. Dahil pinakita mo po sa amin, Aba, kung gaano kakadakila sa bawat isa sa amin. Pinapakita mo po sa amin, Aba, kung paano mo kami inibig, paano mo kami minahal, paano mo binigay sa amin ang mga bagay na hindi kami karapat dapat. Pero ipinagkaloob mo pa rin sa amin ang mga biyaya, ang mga pagpapala. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, hindi ka nagkulang ni minsan. Sa kabila ng aming mga carelessness, iniingatan mo pa rin kami, Aba. Maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat na ikaw ang aming Aba, ikaw ang aming Ama, ikaw ang may likha, ikaw ang nagbibigay sa amin lahat ng aming pangangailangan. Ikaw, lahat, Aba. Ikaw, kundi dahil sa iyo. Wala din kami ngayon. Yung mga kaunawaan naming natanggap, hindi namin din to maunawaan kung hindi ikaw nagpapaunawa sa amin. Wala po kaming kakayahan na maunawaan ang mga bagay na ito, kundi ikaw ang nagpapaliwanag, ikaw ang nagbigay sa kaunawaan na meron kami ngayon. Maraming salamat, Aba Yahweh. At sa gabi pong ito, lahat po ng papuri, lahat po ng pasasalamat ay aming ibinabalik po sa iyo sa pamamagitan ng iyong banal na pangalan na ibinigay sa iyong bugtong anak, aming Misaya at aming Hari, Misaya, King Yahweh. Amen. 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 Nada. Amen. Brother.